Dear Dr. Love, mababaw lang naman ang concern ko pero somehow bothered ako at ang friends ko. Call me Catherine, 28 years old, working po ako sa Manila, pero ako po ay tubong Sasmuan, Pampanga. Nitong nakaraang undas, nagkaroon kami ng chance ng high school barkada na magkita-kita sa Sasmuan. 4 kami sa grupo at ang isa ay nakapagbakasyon sa Pilipinas mula sa kanyang work sa Abu Dhabi. Tawagin natin siyang Mia. Dahil alam naming mahirap maging overseas Filipino worker o OFW, minabuti naming i-treat siya sa lahat ng activities namin. Nag-staycation kami sa hotel, kumain sa restaurants, at nag-coffee ng ilang beses. Ang isa naming barkada nagbayad sa hotel staycation ni Mia. Ako naman ang nag-shoulder sa food sa restaurants. At ang isa naming barkada ang nanlibre sa mga coffee ni Mia. Na-touch naman si Mia sa gesture namin and it wasn't a big deal for us. Ang mahalaga, nagkasama-sama kaming magbabarkada at naging masaya ang aming reunion. A few days later, napansin ng sister ko ang Facebook post ni Mia. Nang chinek ko, hindi ko makita dahil naka-hide sa akin. Nang tinanong ko ang iba naming barkada, hindi rin nila makita at malamang naka-hide din sa kanilang post ni Mia. Sa mga post na ito ni Mia, may mga photos kaming magbabarkada at may caption siya ang sumagot sa lahat ng gastusin bilang treat niya sa aming tatlo. In short, baligtad po ang nasa post niya sa totoo nangyari. Masaya po kaming i-treat siya nang magkakasama kami, pero hindi ko lang po maisip kung bakit niya iniba ang kwento. Fake news ang post niya, Dr. Love. Hindi na rin namin siya tinanong kung bakit may ganun siyang post at nakatago ang mga ito sa amin. Ayaw din kasi naming mapahiya siya sa ginawa niya dahil kami mismo, nahihiya sa ginawa niya. Pero somehow, nagtataka pa rin po kami kung bakit niya nagawa ito. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito, Dr. Love? All the best, Catherine ng Sasmuan, Pampanga. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Catherine ng Sasmuan, Pampanga. Meron silang 4 na magkakaibigan na classmates sa high school at yung isa ay nagtrabaho overseas as an OFW sa UAE. So, nagkita-kita yung 4. And yung 3, they decided that they will shoulder the expenses para kay Mia, yung OFW na kanilang classmate. May nagbayad para sa kanyang hotel accommodation, may nagbayad para sa pagkain, may nagbayad para sa coffee and everything. And natapos, na-appreciate naman ni Mia yung ginawa nila, pero after several days, may nakapuna sa Facebook na yung posting ni Mia ng mga pictures kasama yung kanyang mga friends, mga classmates, hindi nakatag siguro. Hindi nakatag yung mga nag-treat sa kanya. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung posting sa Facebook, no? At ang di umano ay pinalabas, naka-hide daw sila doon sa Facebook. Pinalabas ni Mia ay siyang nag-treat. Ayan. Okay, so medyo parang in a way sumama ang loob ni na Catherine dahil fake news, hindi yan ang katotohanan. Di ba? Okay. Well, una sa lahat, Catherine, gusto kong pasalamatan kayo. Dahil na-realize ninyo kung gaano kahirap ang mga OFW na mga nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. And since meron kayong kaibigan, meron kayong barkada na nagbakasyon,
binigyan niyo ng pagpapahalaga and binigyan ng isang magandang alaala na siguro magtatagal sa kanyang isipan na meron siyang mga kaibigan katulad niyo na nagpapahalaga sa kanya. It's just that behind that, meron sigurong intensyon si Mia na bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya magawa, maaaring dahilan sa kakulangan ng pera ay hindi niya magawa na imbis na siya ang mag-treat sa inyo, siya ang binigyan niyo ng treat, no? Siya ang itinreat ninyo. Yun ang bagay na siguro at the back of her mind gusto niyang gawin pero hindi niya magawa. That she ended up posting, pretending na siya ang nag-treat para magandang feeling niya, no? Kaya hinide niya yun sa inyong magkakaibigan para hindi niyo makita. Kasi kung makikita niyo, I'm sure, hindi magiging maganda para sa inyo kasi kayo nag-treat sa kanya, di ba? Pero gusto niyang mapunan yung kanyang siguro dream, yung kanyang pangarap. Mali, hindi tama. Pero unawain natin, siguro ito yung makakapag-boost ng kanyang ego. Baka pangarap niya and for her, maipagmalaki niya sa ibang mga kaibigan niya na nagawa niya. No? Ang totoo niyan talaga, Catherine, hindi talaga tama yung ginawa niya kasi mali, no? Pero, since mabubuting tao kayo at mabubuting kaibigan, tinrato niyo siya ng maganda, itinreat niyo siya, ituloy niyo na yung treat na yon, no? Alam kong mali yung ginawa niya, pero pwede ba nating palampasin na lamang para lang mabuhayan siya ng kanyang loob? Palampasin na lamang natin para lang mapasayan niya yung kanyang sarili kung ito yung kanyang mga dreams, mga pangarap, yung peg niya na hindi niya kayang magawa, na ginawa niyo sa kanya. Maaaring maging sanhiya ng inyong galit sa kanya, pero bakit kailangan pa kayong magalit? Di ba? Bakit kailangan pang magalit kung ginawa niyong isang bagay na maganda? Bakit hindi ituloy na lamang at ilagay na lang sa isang tabi, pabayaan na lang natin siya na mag-enjoy doon sa kanyang ginawa, although alam niyang mali, para lamang ma-boost yung kanyang ego kung makatutulong sa kanya. After all, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, alam ninyo ang katotohanan. Baka lamang mas maswerte tayo kaysa sa kanya na kaya nating mag-treat ng mga kaibigan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.